Para sa akin, hindi dapat tayo nag-aaral para makakuha ng diploma o certificate. Sa diskarte naman, mali na dumiskarte tayo. Bakit? Hey, what's up mga kabisyo? Ang video ng ito ay tungkol sa controversial na tanong na diskarte o diploma. Kung bakit maling kumuha ng diploma at kung bakit mali ding dumiskarte. At kung ano nga ba talaga ang tama, tapusin mo ang video ito. Alright, sikat na usapin itong diploma o diskarte na pinapauso ng mga gustong gumawa ng ingay. May mga nagsasabing dapat daw piliin ang diskarte dahil kahit may diploma ka daw, kung wala ka daw diskarte, wala din daw kwenta. Sabay sinasabing sila daw ay yumaman sa diskarte at hindi daw dahil sa diploma. Yung mga iba naman, tinututulan kasi nasa Pinas daw tayo kaya dapat daw nating unahin ang diploma. At kung ano-ano pang mga sinasabi. Matagal ko nang nakikita to kasi laging nadaan sa newsfeeds ko. Ine-ignore ko lang kasi alam kong parehas na mali. Pero para sa akin, bakit nga ba parehas na mali? Literally speaking, ang diploma ay isang certificate o document na ina-award ng eskwelahan pag nakatapos ka sa pag-aaral mo. Walang kwenta ito para sa akin. Kasi kahit may diploma ka kung wala ka din namang natutunan, wala din naman Nakakuha ka nga ng diploma mo, pero nung nag-apply ka ng trabaho mo, hindi ka rin naman matanggap. Wala din. Kaya anong kwenta niyan sa iba? Di ba? Para sa akin, hindi dapat tayo nag-aaral para makakuha ng diploma o certificate. Ang pag-aaral ay dapat nakafocus sa matututunan. Kasi pag nakafocus tayo sa pagkuha ng diploma, hindi tayo natututo Kasi dinidiskartehan lang natin para pumasa. Hindi yung talagang ginagalingan natin, kaya tayo pumasa. Magkaiba yun. Hangarin nating mag-aral at matuto, kasi yun yung bibit-bitin natin hanggang sa pagtanda natin. Hindi yung hangarin makakuha ng certificate. Mali yun. Yun yung hindi na ituro sa akin Kaya mula nung elementarya hanggang kolehiyo, nag-aral ako para lang pumasa, hindi para matuto. Kaya nga wala akong natutunan kasi mali yung hangarin ko nung nag-aaral pa ako. Kaya dinidiskartehan ko na lang kung paano ako papasa at hindi kung paano ako matututo. Pero nung nasa third year na ako sa kolehiyo, doon ko unti-unting na-realize na ang pag-aaral pala ay para matuto tayo, para maihanda sa totoong buhay. At hindi para makapasa lang at makakuha ng diploma. Kasi yung kaalaman na matututunan natin sa eskwelahan, yun yung bagay na bibit-bitin natin hanggang sa pagtanda natin. At yun yung kayamanang hindi maagaw sa atin ng kung sino man. Kaya dapat tayo mag-aral, hindi sa layuning makakuha ng diploma, kundi para matuto tayo. Hayaan nyo yung diploma, kasi kusa rin namang ibibigay sa iyo yan pag natuto ka. Kasi pag talagang natuto ka, papasa ka rin naman Kaya mali yung mag-aral para magka-diploma. Mag-aral tayo para matuto. Ako, wala akong diploma. Totoong graduate ako ng criminology, pero wala akong diploma. Wala naman kasi akong panggagamitan nun Ang magagamit ko, yung mga bagay na natutunan ko. Kaya yun ang dala-dala ko na ina-apply ko sa buhay. Marami din akong in-enroll at tinapos ng mga online courses. Nag-aral ako kung paano mag-develop ng mga softwares. Pero nag-enroll at nag-aral ako para matuto, hindi para makakuha ng certificate. Kaya miski isang certificate, wala ako nun. Mula pagkabata, wala akong itinabing certificate. Mas gusto ko pang itabi yung libro ko kaysa mga certificate. Kasi pag nakikita ko yung libro ko, naaalala ko yung mga bagay na natutunan ko dun. Malamang may magsabing, literal na papel naman kasi yung sinasabi mo Hindi naman yan yung tinutukoy dun, kundi yung kurso na tinapos. Good job sa'yo kung yan ang naintindihan mo. Kasi yan naman talaga ang tama Kaya natin nililinaw kasi maraming tao ang literal ang pagkaintindi. Yung sinasabing diploma o diskarte, hindi yung literal na diploma ang tinutukoy doon talaga, kundi yung degree na tinapos. Kaya ang tanong talaga doon ay degree o diskarte. Pero sa pagpapaliwanag natin, ganun pa rin Meski diploma o degree yung hinahabol mo sa pag-aaral, parehas lang din yun. Parehas na mali. Kaya nga maraming nakatapos na hindi makapasok sa trabaho Kasi may degree nga silang pinapakita sa resume nila, pero hindi naman sila makuha-kuha sa trabaho dahil hindi sila makapasa. Wala ding kwenta yun.
Kaya pinagdidiinan kong yung matututunan sana natin ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral at hindi yung makapasa lang at makakuha lang ng degree o diploma. Kasi kung natuto tayo, alam natin kung paano natin i-apply yung natutunan natin sa kahit anong karerang papasukin natin. Kasi kung degree ang habol mo, pag hindi ka nakakuha ng trabaho sa field na yon, hindi mo na alam kung paano ka ulit magsisimula. Baka mag-enroll ka pa nga ulit ng ibang kurso para lang makahanap ng ibang trabaho. Sa diskarte naman, mali na dumiskarte tayo. Bakit? Pag sinabing diskarte kasi, ang ibig sabihin ay nire-remedyohan natin ang isang bagay. Paano? Sa pag-aaral, para pumasa ka at makagraduate, dapat galingan mo, talinohan mo, paghirapan mo, ganon. Pero may mga iba na tamad mag-aral na kagaya ko dati at hindi nila ginagalingan, pero gusto lang nilang graduate, dinidiskartehan nila. Dinidiskartehan nila para kahit hindi nila paghirapan, gagraduate pa rin sila. At kung paano nila didiskartehan, nasa kanila na yun. Kasi kanya-kanya ang diskarte. Isa pang halimbawa, sa pagkita ng pera, there are two primary methods of income generation. Ang pagkita ng pera bilang empleyado at ang pagkita ng pera through business. Pero maraming mga tao ang kumikita ng pera kahit wala silang 8 to 5 na trabaho at walang nakarehistrong negosyo. Humahanap sila ng paraan para kumita pa rin ng pera. Yun yung diskarte na tinatawag. Dumidiskarte sila para kumita ng pera. Ngayon, paano naging mali ito? Kagaya ng pinaliwanag natin, pag dinidiskartehan mo ang isang bagay, nire-remedyohan mo lang ito. Ang dapat natin gawin, lupitan natin. Hindi diskartehan o remedyohan. Mali yun. Halimbawa, nag-aaral ka at gusto mong graduate, dapat lupitan mo para matuto ka. Hindi yung didiskartehan mo lang. Kasi pag diniskartehan mo lang, pumasa ka nga, graduate ka nga, wala ka din namang natutunan. Anong kwenta ng diploma o yung kursong tinapos mo kung in the end, hindi mo rin naman alam gamitin? Kasi hindi ka natuto Yun yung problema sa mga dumidiskarte. Ang totoong yumayaman o umasenso, yung mga nagtatrabaho ng malupit. Yung nilulupitan nila kung ano yung mga ginagawa nila. Ang daming dumidiskarte dyan. Araw-araw silang may pera kasi araw-araw silang dumidiskarte. Pero ang problema, hindi sila umaasenso. Hindi sila umuusad. Kasi hindi nila nilulupitan Walang masama sa pagdiskarte. Lahat tayo, kailangan natin yan. Pero pag gusto mong umasenso o maging ahead sa iba, lupitan mo. Huwag kang umangga sa diskarte. Sa una lang dapat ang diskarte. Kasi pag may nasimulan ka na dahil diniskartehan mo, lupitan mo na. Trabahong malupit ang sekreto sa pag-asenso, hindi yung pagdiskarte o pagremedyo. Alright, malinaw ba mga kabisyo? Ngayong natutunan mo na kung alin ang tama, huwag ka nang sumausaw sa usaping diploma o diskarte. Kasi parehas na mali yun Pag hindi ka pa nakapagtapos, mag-aral ka at galingan mo para matuto ka. Mag-aral ka at mag-focus sa matututunan mo, hindi sa pagkuha ng diploma, para hindi ka matulad sa akin na walang natutunan. At kung nakapagtapos ka na, lupitan mo na. Lupitan mo para makukuha ng trabaho o makapagsimula ng negosyo. Tapos turuan mo rin ako para parehas tayong masenso. Ganon ang magkabisyo, nagtutulungan. Hindi yung nagsisiraan o nagdadamutan. Mali yun. Masama yun. Alright mga kabisyo, I hope may natutunan ka sa video ito. If so, isang malupit na like naman dyan. At kung interesado ka sa mga ganitong topic, i-click mo na rin yung subscribe button dyan sa ibaba. Para magsama-sama tayo at magtutulungan para iangat ang bansa nating Pilipinas. Alright, hanggang dyan muli mga kabisyo. Wish you success. Bye!